Yun po, super saya po ng youth camp na yun, yung 3 araw po na yun. Ang dami ko pong na-realize, especially po nung last day, Okay. yung MBSI night po. Paano naging memorable at naging unforgettable tong moment na ito? Yung day 1 ko po, Okay. pag-enter ko pa lang po sa convention, bigla po akong nag-cry ng walang reason. Oo. Basta parang umiyak lang talaga po ako nun. Yung pagkapasok po kaagad nun. Sabi ko, praise God kasi nakaramdam po ako ng ganito sa day 1 ko pa lang. So what's more on sa susunod na mga araw. Then yung devotion po ng day 2, super laki din po ng impact din po sa akin po nun. And yung sa... Wala ka pinalagpas na part. Ay, yung day 3 po, di po ako nakapag-devotion kasi nag-KP po kami. Ay, wow, oo. Kitchen person. Kitchen Opo, personal. kitchen Wow. personal po. Pero yung day 3 po, yun yung parang nagkaroon po talaga ako Yes. ng big impact. Kasi yung time pa na nag-worship na po, na nag-start na po, lahat sila po nakatayo. And randomly, parang naka-feel po ako ng presence ni Lord. Lumuhod na po ako kaagad. Okay. Then, umiyak na kaagad ako noon. Kahit hindi pa nag-i-start yung song. Tapos, yun na yung sa mga AMP student. Kasi way back grade 11 po, may brother po akong nakilala, which is nasa canteen po ng NCLC po, which is si Brother Randy po. Siya po yung parang nagpakilala sa akin ng AMP. Then, yung naalala ko po yun, sabi ko parang gusto kong mag-AMP. Gusto kong magpatalaga. Kaso nga lang, that time nga po, on and off. Pero ngayon po, yung day 3, dun ko na-realize, okay, ibibigay ko tong buhay sa, itong 2 years na to, hindi to sayang sa akin. Kundi biyaya to. Hindi siya planado, kundi calling ko siya. Yeah. Binigay talaga siya ni Lord sa akin, itong 2 years na to. So, sabi ko, ibibigay ko sa iyo, Lord, etong 2 years na to. Kahit sabihin ng ibang tao na, ay sayang naman yung 2 years mo, diretso mo na lang sa college mo. Sabi ko, hindi magiging sayang kung ang paglilingkod ko naman is sa Panginoon. After that, ano na yung desisyon na napagdesisyonan mo? After po nung gabing yon, habang nasa biyahe po kami, Going back to Marikina. Opo, pinag-iisipan ko talaga po yun. Kasi panganay po ako eh. Oh. And at the same time, gusto kong mabigyan, kasi yung parents ko po, gusto nila magkaroon ng college na anak. So, andun yung hesitant ko na, okay, wait lang. Parang nagdadalawang isip ako kasi, sandali, ano bang uunahin ko? Ito bang or pagka-college ko muna? Pero, yung damdamin ko kasi talaga, yung calling ko talaga, yung nararamdaman ko talaga po is nasa talaga eh. Yes. Yung grade 12 graduation po namin, di ba po, most ofly, pag nag-graduate ka po, di ba, excitement yung mararamdaman mo sa college. Yeah. Pero ako po, wala po akong excitement na nararamdaman sa college. Kasi yung focus ko po noon, nasa na. Na po ako, nagtitingin na po ako sa FB page po ng About sa AMP. Meron na po akong tinatanong kung si Sister Mia po. Okay. Ano po siya, MBSI student po, Yes. second year po. So, naging tulong din po siya sa akin para maging way na, maging direction ko po yung AMP talaga. Wow. So, ayun po, sabi ko hindi. Di mo na ako magka-college. At etong 2 years muna yung uunahin ko. Yes. Yung pagsiserve muna kay Lord. Amen. Kasi feel ko after kong 2 years, pag nag-college ako, mas matured enough na ako. Wow, praise God. And kasi nagabayan na ako sa AMP. Amen. Totoo yun. Praise So yung God. mga natutunan ko doon, madadala ko po sa college. Yes. Amen. Yun yung naging mindset ko pa. Kaya ako, That's mas right. pinili muna yung AMP. Kasi alam ko ngayong, feel ko right now at the age of 18, ang dami ko pa pong undecided decision. Oo. So feel ko etong decision na to, ito yung right path para sa akin. Amen. Na ipinagkaloob Praise God. ng Panginoon po sa akin. Amen. That Praise answered God. the Praise God. question kanina.